Maraming salamat po. Po tayong lahat. Mapagpalang umaga sa iyo pong lahat sa Barangay Baseco, at ako'y nasabi sa akin na ito raw ang pinakamalaking barangay sa buong Maynila, no? Kaya tama, akma-akma po ang proyektong ito. Of course, hindi magagawa ito dahil importante ang lupa at napakamahal ng lupa sa Maynila. Kaya pasalamatan po natin, no, ang ina ng Maynila, si Mayor Hani Lacuna. At hindi naman magagawa ng mayor ito kung walang kapartner na titimo naman sa konseho. Equally, ang magaling na Vice Mayor, si Yul Servo, Councilor EC, Councilor Ortega, no, sa Council po ng Maynila, at ang magaling na Congressman, no, alam nyo, napakagaling ng taong ito. Marami po siyang mga projects pang darating. Hindi ko na siya uunahan kung ano yun. Pero full support po ang DILG, ang Bureau of Fire sa proyektong ito, no? Ang gumawa po nito, of course, sila Mayora at lalo-lalo na si Congressman Erwin Tien, no? Sa lahat po ng mga konsihal, mga barangay captain, palapakan natin mga barangay captain ng Maynila at ang mga SK ng Maynila, ha? By the way, nandito po ngayon, no, at maglilingkod para sa inyo ang ating fire Chief Aristotel Banyaga, and the whole fire of palapakan po natin, and of course, Nahon Tarosa. At of course, sa kapulisyan, si General Ibay at lahat po ng pulis. Ang pinakamasaklap pangyari sa isang tao ay masunugan. Sabi nga nila, hindi bali manakawa ka na ilang beses, huwag ka lang masunugan. At sa tagal ko bilang DILG, ilang beses namin talaga tinutukan itong sulong na to. Ang masaklap, itong taon na to, mas malaki kaysa sa last year, mas mataas dahil sa El Nino. At ang masaklap pa rito, karamihan ng pinagmumula ng apoy ay pwede namang ma-avoid, pwedeng iwasan. Number one, ang electrical installation. Kinakain ng daga yan eh, di ba? So, siguro dahil dito, magtulungan tayo sa barangay, sa lungsod, magkaroon tayo ng proyekta through our Bureau of Fire na may mga libre inspection, no? May mga inspection, may mga ganung programa kami na ini-inspection ng bahay. Dahil maiiwasan natin yan. Pangalawa, yung nilalagay na pagsaksak mo ay nag-iinit. Naalala ko noon si Speaker Joe De Venecia, naawa ako sa pamilya na, sila Tita Gina. Pasko po noon eh. Kumuha na ng mga ilaw na may kung saan lang gawa, na mura. Yung Christmas tree, yung ilaw, nag-init. Buong Christmas tree nagkasunog, buong bahay. At ang masaklap, yung kaisa-isang anak na babae, namatay po ng suffocation, no? Si Casey. So, ito mga bagay na ito, kuminsan yung mga charger niyo, iniiwan niyo, huwag yung gagawin niyo. At mache-check niyo po yan dito po sa Bureau of Fire. Kaya ang unang-unang ginawa namin, 240 ang walang bombero, ang walang fire station, at wala hong fire truck sa buong Pilipinas. Wala, as in zero. Sabi ko nga, anong gagawin kung may sunog, iihilat yung mga tao, no? Na ano ko, pero yun ang inuna namin. Talagang tiniis namin sa mga isla, sa mga pulo, 7,000 isla po tayo. Inuna namin yun. At bago matapos ng taon, from 240 naging 70, siguro ang simulang delivery itong November hanggang February, lahat po magkakaroon na ng fire truck at lahat ng fire station. Sumunod yung tinatawag na strategy, kasama po itong lugar ninyo. Bakit? Tama po si Mayora Lacuna, yung sunog dito nagsunod-sunod. Kailan lamang yung 2,000 na apektuhan dito sa Mitundo, no? Kaya itong tatayuan ng fire station is very, very strategic. At hinihikayat po sana sa mga barangay na tignan natin, no? Siguro, Banyaga, kasi aalis na po ako sa Lunes eh. Hindi na ako Secretary of the Interior, mag-resign na po ako, ako'y magpa-file na po, no? So, ibibili ko na lang kayo, ha? Ibibili ko kayo dahil importante gawin natin strategy. Gawa ka ng plano rito sa Maynila
na yung tinatawag nilang fire hydrant. Tapos, bawat sektor, you make sure ma-train mo yung mga tao. Dahil ang importante is the first 2 minutes ng apoy. Ang unang 2 minuto, basta nagsisimula pa na. I-tap nyo yan, yung parang ginawa natin sa Mandaluyong. Ang ginawa po namin sa Mandaluyong, ultimo yung liblib na area, yung informal settlers. Nagpalagay ako ng mga hose, mga makina, at nagpalagay akong fire hydrant. Para maski na wala pa yung bumbero, handa na po yung tao at pinatrain ko yung mga tao. Napaka-importante po nito. Pinapapagawa po tayo ng magandang plano nito. Anyway, nandito si Nahong Tarosa. At pangalawa, bago rin ako umalis, sa buong ASEAN, may mga lugar na liblib. Hindi mo talagang kayang pasukan. Kami ang sumalbas namin, helicopter. Kumuha ng tubig at in-scoop yung tubig, binuhos doon. Ilang beses nangyari sa amin yan, sa Mandaluyong at sa ibang lugar. Kaya napacheck ako, ang Pilipinas lang ang walang helicopter na ganito. Kaya ang sinabi ko sa pondo, bago ko umalis, pinondohan para bumili itong helicopter na may scoop para magsilbi dito sa Pilipinas. No? Para hindi naman tayo mahuli. At di na pahuli, tutukan nyo rin yung mga matataas na building. Dahil ngayon, whether we like it or not, mga kapitan, lahat po tayo, higpitan na natin ang occupancy. Dahil nung nagpunta ako sa isang sulog dito, medyo naglukmok ako, ang namatay 11 tao. Pumutok at mga estudyante pa yung iba. So medyo higpitan lang natin, dapat talaga may fire exit, no? Dahil isipin natin, yung buhay na mawawala. Parang mga anak na po natin yan eh. Pero walang papalit sa pagtulong-tulong kamukha na pinapakita niyo ngayon ng congressman, ng mayor, ng council, ng barangay captain, ng SK. Yan po ang magdadala, hindi lamang ng Maynila, kung hindi ng buong Pilipinas. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo yan. Kaya sa ganang ito na masasabi ko, alam ko, magpapile na po tayong lahat ngayon, no? Whether we like it or not, may mananalo, may matatalo, ganyan. Buhay yan eh. Pero parang tubig yan. Life must go on. Lahat naman gusto malimpihan eh. Pero yung we must be blessed. Lahat po tayo nandito dahil binigyan tayo pagkakataong malimpihan. And just for that, maging thankful tayo. Maraming hamon. Ano po maging barangay captain? Kuminsan, lahat ng reklamo nasa iyo, umaga hanggang gabi, Sabado, Linggo. Problema ng parking, problema ng nakawan, problema ng asawa. Lahat ikaw pupuntahan. Pupunta ka sa patay, pupunta ka sa birthday, hindi ka pupunta, medyo matatampo sa iyo. Pag 10 beses, minsan mo lang hindi pagbigyan, masama ka pa. Hindi ba? Alam ko po yan. Pero tandaan niyo ito, napakikli ng turn natin. 3 taon lamang. Kaya nga kuminsan, nadadala tayo dahil sa politika. Pero wag ganon. Ang mali, ang tama ay tama. Always stand. Tandaan ito ha. To be a true leader, you should have the confidence to stand alone. Ang kumpiyansang tumayong mag-isa. The courage to make tough decisions. Ang tapang na gumawa ng desisyon. And to compassion to hear the needy. Ang pusong makinig, lalo na sa mga mahihirap. Because great leaders are not born. Hindi sila pinanganak ang mga magagaling na tao. No. They are set forth by conditions. Ito'y nangyayari lamang dahil sa pinagsama-samang mga pangyayari sa isang bagay. Na ang isang tao ay nasusukat because of his equality of actions and integrity of intentions. Nangyayari ito dahil sa galaw mong makatao at sa lahat at integridad ng inyong intensyon. Lahat po tayo ay magpasalamat at napagbigyan tayo pagkakataong malimpihan. Sa inyo pong lahat, mabuhay kayo, mabuhay Maynila, mabuhay kayo lahat.